Sa kasalukuyan, patuloy ang sagupaan sa pagitan ng Iran at United States. Isang hidwaan na hindi lamang simpleng alitan, kundi bunga ng matagal na tensyon sa politika at kapangyarihan. Nagsimula ang mas matinding labanan noong 2026 kung saan nagkaroon ng malawakang pag-atake at ganting aksyon mula sa magkabilang panig. Ngunit ang epekto ng digmaang ito ay hindi lamang nananatili sa lugar kung saan ito nagaganap. Bagamat hindi tayo direktang naaapektuhan ng digmaan sa pisikal na paraan, ramdam naman ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tayong mga Pilipino, sa bawat pagsakay, sa bawat pamalengke, sa bawat gastusin, unti-unting dinadala ang bigat ng mga pangyayaring nagaganap sa ibang bahagi ng mundo. Mula sa pandaigdigang alitan hanggang sa hapagkainan ng bawat pamilya. Ako si Janessa Pancho at sa dokumentaryong ito, susuriin natin kung paano naaapektuhan ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. At ngayon, ating makakapanayam ang isang manggagawa na residente dito sa amin, na si Mr. Samson. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din sa iyo. Kamusta, sir? At ano masasabi mo sa issue about sa Middle East at sa United States? Okay naman po, pero actually talaga pag nanonood ako ng mga balita sa TV o sa Facebook, grabe talaga ang digmaan nagaganap ngayon sa Middle East, specifically sa Iran versus sa Israel, tapos nag-intervene pa yung US. Though, geopolitically, malayo lang yung Pilipinas, pero apektado talaga ang buong mundo. Kasi yung supply natin ng mga oil or yung mga panggas natin for production or for transportation and energy ay 20% yan galing sa nasa Middle East. At yung nasa Strait of Hormuz ngayon, yung mga galing ng mga produkto doon na hindi talaga makakadaan. At sobrang apektado talaga ang ating bansang Pilipinas. Kaya ang kanilang kaganapan, mga digmaan or mga political instability, hindi lang sila ang nahirapan na maraming namamatay, maraming kabuhayan ang nasisira, kundi lahat ng pangkabuhayan sa buong mundo o pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ako talaga ay parang nasasad ako sa nangyayari doon. Kasi even in our daily lives, sa pagko-commute, sa ating pamimili ng mga bagay-bagay ay nagmamahal. At I know yan ang isa sa epekto ng pagkakaroon ng tensyon sa Middle East, na nagmamahal yung ating bilihin, na kasi sa transportation pa lang, sa logistics, sa mga manufacturers, gagamit talaga sila ng pang-enerhiya. Kaya, epekto niyan, mamahal yung produkto. Kagaya ng gasolina ngayon, mga 100 plus na. Pag babiyahe ka isang araw, ang laki na ng gasto, ikumpara mo pa nung noon. Tapos, sa mga produkto pa, sa mga goods, nagmahal rin lahat. Kaya hindi lang talaga yung mga mismo apektado sa lugar na Iran at sa Israel yung apektado, kundi pati lahat or lahat ng bansa, kasi 20% ang gasolina na nandoon. And then sa Pilipinas, considering na ang ating country ay very reliant sa mga import na mga gas, at kaya masyadong apektado tayo, wala tayong ibang mapagkukunan, at the lower the supply, the higher the prices, at wala tayong choice kundi doon tayo kukuha. Kaya apektado ang lahat ng Pilipino, apektado ang lahat ng manggagawang katulad ko. At yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Samson. Ano po ba ang mga pagbabago na ginawa nyo upang makasabay sa pagtaas sa mga presyo ng bilihin ngayon at ang pagtaas ng gasolina? Considering talaga na ngayong panahong ngayon ay may krisis talaga, at kung budgeted lang talaga yung ating kita or para tayo makabili ng mga bagay-bagay, kailangan talaga nating magplano kung ano lang yung ating paggagastuhan or paglalaanan ng ating sahod. Katulad ko na ano lang, yung mid-earner lang. Dapat mayroon ka talagang budget na hindi ka gasta, hindi ka mag-add to cart or mag-check out ng check out, kasi yung budget mo
mawawala talaga. Gipit talaga. Kaya dapat mayroon kang priority kung ano talaga yung dapat bilhin, dapat magtipid din ng gasolina na hindi gala ng gala. Yun lang din. Pati sa kuryente din, dapat din tayo magtipid at mag-conserve. Maraming salamat, Mr. Samson, sa iyong payo na binahagi at very timely ngayon. Talaga pwede natin i-apply. Mayong hapon, sir. Pwede ka maistorya ka diyo, sir? Oh, yes, miss. Pwede ko mangutana sa imong opinion about bitaw sa panghitabo sa ato kalibutan karon about sa pagiras sa Middle East ug United States. Mao lagi mahal nagkuan gasolina kay nasarado mga daw tong Gate of Hormuz nya ang Iran may ka-control ato. Mo nang watay mahimo pasakop naman jud ta, mo palit naman jud ta kay kinahanglanon man. Unsa man kadako og epekto nimo sir sa pagsaka sa palitunon karon og kanang pagsaka sa gasolina? Dako jud epekto ma'am kay ang sweldo minimum 500 lang, ang gasolina 100, biyahe pa sa matagadlaw, butahan tog isa ka litro 100, so 400. Tapos ang paliton po ning mahal, munang dako jud epekto kay sa una makasip-save pa gamay karon na jud igor ra pangkaon. Pag kinabuhi sa sang adlaw. Bitaw jud sir no, nabatian na jud nato nga nagkamahal na ang pamaliton, labaw na ang gasolina. Unsa ba po imong gibuhat sir or kanang para maka-survive ani nga krisis karon? Og dol lang paliton magbaklay lang, di na magmotor kay ra makasave. Og kanang sa paliton katanong-tanong man pod ko para makasave pod og mga gulay bitaw kay mahal pod na. Siyempre, deliver pa po sa lain lugar ang uban. So, musaka ko ng presyo. Salamat kaadyo sir sa imuhang pagpahayag sa imong gibati about sa pagsaka sa atoang presyo karon sa gasolina o sa pamaliton. Mayong hapon, ma'am. Pwede ka maistorya kadali. Mangutanan ako about nitaas pa po din yung presyo. Ani ma'am, about na di ba karon ng tag-as naman ang kanang pamaliton o usapod ang gasolina tungod bitaw sa gera sa Iran o sa kanang United States. Sa pagkakaroon jud ma'am is ning saka jud pud mi gamay kay mao lagi naapektuhan man jud ta sa maong panghitabo atong Iran ug sa kuan Israel. Mao na nga ning saka jud pud mi og gamay nga mga kuan kay saka pud amo ang puhunan. Bitaw noon sa pud ka dako ka epekto ang pagsaka sa inyong pamaliton ani ma'am. Ginagmay ra pud amo ang saka kay inato ra man pud ning tuwa dire. Yung ginagmay ra gud pod. Kay misaka naman ang mga pamaliton ma'am, giunsa man ninyo pag-adjust? Nagtipid ami kuan kanang nagtipid ni og kanang kumpra sa mga stocks. Ginagmay na lang jud amo ang pamaliton karon kay maulay maglisod man pud ang mga tawo pud nga mo palit pod pero ginagmay ra pud amo ang tubo gyud. Bitaw sakto jud ma'am. Salamat kaadyo ma'am sa imuhang kanang pagpahayag sa mugibati about sa presyo karon. Salamat. Sa kabila ng magkakaibang karanasan ng ating mga nakapanayam mula sa manggagawa, negosyante at mamimili, iisa ang kanilang ipinapakita. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin ay may mabigat na epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay.